Ano experience mo yun? Sa park? Parang hindi masyado sa park. Ano ba nasa isip mo? Hindi, ano lang naman, yung date lang, ganyan. Holding hands Holding while walking, hands. ganyan. Depende pag wala nakatingin. May pakis na gano'n. May pakis. Minsan napapadasal. Uy! I mean, dasal na, pray tayo. Nagsisimba kami. Wow. Ayan. Sa park? Parang hindi tugma yung kwento. Hindi. Ang sakit Hindi. ng pangako. Ano ba yan? Hindi, nagpupunta kami sa simbahan after sa park. Okay. Siyempre, sorry tayo kay Lord. May kasalanan pala. Oo, siyempre, kailangan sorry kay Lord. Makakapagod pala lumandi. Oh. Gusto ko pala ng taong makakasama ko sa habang buhay, ganyan. Sige yan. Gusto ko pala ng taong, yung constant mo makakasama. Makikilala mo ng umalan. May nambastos sa akin na, ayun, hindi ko na masyado makwento yung details, pero nabastos din ako noon, nung time na yun. So, parang na-trauma ako. Sexually? Sexually, parang hinihipuan ako, ganyan. Okay. So, na-trauma ako noon. Sabi ko, ay, hindi to para sa akin. Sabi ko, ganito Tapos ba? bata ka Sabi pa, ko, high school. high school ako. Sabi ko, kailangan ko ba may experience so para makapasok ako sa showbiz? So, sabi ko, kung ganun, hindi na lang. Kasi, Ayaw mo mapunta sa ganun. ayaw mapunta sa ganun na may experience yun. So, kinalimutan ko talaga yung showbiz noon. Nung high school ako, sabi ko, sige, stop ako dyan. Ayoko, parang, kung Siyempre, may experience ko nakaka-trauma yun eh. Bata pa ako noon, hindi rin ako makapagsumbong sa magulang ko, sa mga kapatid ko, kasi nga parang takot ako eh. Ganun, na parang malaman nila. Hanggang sa, yun, nito ko lang nakakwento nung matanda na ako kasi wala naman na sa akin yun. As in, parang na-experience ko lang. So, ayun. Ay, oo, ang bigat Sorry, kasi. ayan, Pagka ganun nga, parang sana din magbago na nga yung prod, diba? actually. Kasi grabe, sayang yung Totoo. kung natuloy-tuloy mo din yun. Pero may reason din naman kung bakit hindi ka natuloy doon kasi nga magiging okay ka. Saka yun, ngayon nga, di ba, parang happy ako kasi nga nag-reach out sa akin yung Sparkle, GMA. Tapos, ang layo dun sa na-experience ko before. Na ganun na parang medyo bad experience talaga siya. Ngayon, sobrang happy ako with GMA kasi sobra sila mag-alaga, sobra silang mag-effort sa akin, even sa pagko-content ko, nung pag-launch, ayan, pag-launch ko as Kapuso, effort, ayan. So, masaya ako kasi parang meron akong family ngayon. Although meron akong manager before na for more than 4 years ko siya naging manager. Manager siya ni Baninay hanggang ngayon. So, thankful ako sa kanya kasi natulungan niya din ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Sa pagko-content, ayan. Madami akong naging project, ganyan. Nakilala ko sarili ko, natulungan niya kung ano yung mga kakayahan ko. Tapos ngayon, parang feeling ko, kailangan ko ng growth. So, ayan, nag-try ako, pumasok ako sa Sparkle. Tapos ngayon nag-workshop kayo, mga acting workshop, ganyan. Ayan. Ano pa yung mga ginagawa niyo doon? Ngayon, acting workshop, tapos meron din akong public speaking. Ayan. So, kung paano ako nakikipagkwentuhan, ganyan. Pakikipag-PR, ganyan. Masaya ako kasi ang dami kong natututunan with GMA. Lalo na sa acting kasi gusto ko din talaga yun. Na parang natigil lang kasi nga Dahil doon. Yeah, grabe. Sorry tapos, na-experience okay mo lang yun. yun. And yung mga na-experience na ganun din, parang ang hirap nga. So, ayun. Parang madaming naka-experience ng ganun. So, yun yung gusto ko din sabihin sa mga tao na hindi naman ganun lagi. So, at kung mangyari man yun, magkaroon tayo ng katapangan para pigilan yung ganung bagay. Kasi ako ngayon, masaya ako sa GMA. Sobrang babait nila lahat. Kahit sino dun, parang na-experience ko na walang kahit anong. Tapos support nila ako. Yun nga, nag-acting ako. Binibigyan nila ako ng mga workshop. Tapos may mga project din na kung ano-ano. Tapos, sana soon magkaroon ako ng mga guestings, mga ganyan, projects, tsaka ayan. projects, oo. So, ayan. Abangan. Ayan. Ayan. So I'm glad na ngayon, ganyan na nga yung experience mo. And sana magtuloy-tuloy. Good luck and Thank congrats. you. So, yun na yung sa acting. Gusto mo rin talaga i-pursue
Tapos, plano mo bang i-vlog yung mga behind the scenes niyan or what? Anong plan mo how will you, combine the two? Yes. Actually, kasi yung pagpasok ko sa GMA, nagulat ako, meron pala silang parang group of set of people na parang ima-manage din nila kasi as content creator. Okay. So talagang targeted Oo. din for that. So, natuwa ako kasi kahit sa pagko-content ko, sumusupport sila. So, ngayon, may mga vlog kami ni Baninay na parang na mapapanood nyo guys. Ayan, sa GMA. So, sa Sparkle. Ayan. So, ito ba yung life nyo together? Parang reality show? hindi. Then, Ngayon, iba meron pa? kaming parang Halloween special. Parang Okay. Special nag-date kami. project. Ayan, ganyan. So, di ko alam kung ano pa yung mga next na content or papalabas. Pero, yan, mapapanood nyo na din kami sa Together? mga together. Or kung di man together, ayun, kung syempre minsan busy si Baninay, ako, ayan, mapapanood nyo na ako sa mga content ng GMA kasi part ako ng Status. Ayun, yun yung name, Status by Sparkle. Yun yung group nyo, yun. ganyan. So, abangan po natin yan. Exciting. Yes, ayan. Madaming projects. Saka magko-content din ako ng mga kung ano-ano sa GMA, yung experience ko. Kasi bago pa lang ako so pwede nyong abangan yan. Oo. Na parang kung paano ko yung process ko dito, yung So, ito na yung parang start. Medyo patikim sa mga ayan. mangyayari. So, ayan, yung mga nangyari sa akin. Kamusta ba yung buhay na GMA? Oo. Buhay showbiz? Okay ba? Ganyan? Plastikan ba? Oo nga, maganda rin parang behind the scene din ng kung anong nangyayari. So, kung hindi ka busy with your vlogging and sa GMA, anong mga hobbies mo naman? So, mahilig kayo mag-travel, di ba? Actually, travel talaga. Travel yung pinaka ginagawa namin ni Baninay. Parang nag-enjoy kami. Wala kasi ako mong sports Okay. Pero kahit ano naman, sige, game ako. Or sa art, wala bang... Pero sa art, ayan, dyan ako mahilig. Video editing talaga, content creation, yun talaga hobby ko na... Yung hobby mo, yun na rin yung work mo yun na rin yung work ko Kasi masaya din ako kasi hindi ko na-feel na nagtatrabaho ako. Kasi di ba sabi nga nila, parang gawin mo yung trabaho na parang hindi mo ma-feel na nagtatrabaho ka, tatagal ka dun. Oo. And andito ako ngayon, ayan, parang more than 4 years na ako, 8 years na ako nagko-content. Kasi ikaw lang din nag-edit? Ako din nag-edit. Ikaw lang lahat? Wala kayong team or ako what? din nag-shoot, ako din nag-edit. Pero pag mga medyo heavy yung sabi ko, pag kailangan ng setup, meron naman akong team na pwedeng itawagan, ganyan. On call sila. So, ayun. So, ngayon, ako pa rin nag-edit. Tapos, at the same time, nagta-travel din kami ni Baninay. Yun ang hobby namin. Parang gano'ng kadalas? Parang once a month ata grabe. Nung before GMA, nag-once a month ako. Nag-once a month kami ni Baninay. Pero ngayon, dahil nga ang daming schedule sa GMA na parang kailangan kong attendan, so medyo mga every 3 months na lang kami nagta-travel. So, kasi nga sa busy din. Oo, busy din. Tapos, aside sa GMA, may mga business din na iniisip, inaasikaso. So, di ba meron yung Master's Cabin? Yes, ayun. Meron akong business na Master's Cabin, resort siya. Actually, yung kwento nun, na-scam ako. Oo nga, oh my God. Pero okay naman kasi natapos naman yung era na yun. Pero ano nang nangyari pala? Kasi parang yung last na update, parang hahanapin mo ba? Anong ganap ang na nangyari nun, doon ako nag-stop nung nagpa-interview na ako sa isang network. Ayan, na parang tinulungan nila ako, hinanap nila. Nagtago na. Kahit sa barangay, madami nang pinuntahan nila yung bahay, wala na doon. Grabe. Madami palang na-scam. So, sabi ko, sige, nagpa-interview kasi gusto ko matigil yung panloloko niya. Hindi ko na in-expect na mababawi ko pa yung pera. Nakuha mo ulit? Hindi na. Hindi, okay. Kasi, ang hirap, nagtago na talaga siya So, na-scam ako doon. After a year, parang nagpahinga lang ako, nag-ipon ulit. So, pinagawa ko yung resort ko. So, pinagawa ko naman na siya. Ngayon, okay naman na siya. So, ayan. The Master's Cabin, guys. Yes. Check niyo yung aming social media accounts. Ayan. And then, so... Punta ka doon. Sige, pagka Tapos, set natin. So, meron ka pa bang ibang businesses? Meron kaming naging business na mga lot. Ayan, sa mga lupa. Nagbebenta kami ng... Kayo ni Baninay? Hindi na to alam ng mga tao. Parang nagsa-subdivide kami ng mga lot. So, bumibili kami ng malaking lupa, tapos i-divide namin, ibebenta namin. Meron naman kaming agency na
Okay. na katrabaho. So ito yung parang business side mo naman. business side. Okay. Tapos, bukod doon, may mga business din kami na kung ano-ano, online, mga products, ganyan. So parang lumalabas na ulit yung pagiging ni Banina, yung pagbebenta yan. from Lately lang childhood. yan. So, medyo hindi na namin masyado pinapublic yung mga ibang namin ginagawa. Parang side hustle na lang side siya. hustle na lang. Parang, ayun. So, masaya naman kami kasi tulungan naman kami ni Baninay. Minsan, Partners. pag may time, travel, ganyan. Pinaka masayang travel namin siguro sa ano ba? Sa Dubai, yun yung pinaka nag-enjoy kami kasi parang more than 15 days kami nandun. Wow, okay. So, yun. Nakakapag-Europe kayo, Yes, di ba? Europe din. Ayan. Paris. With my love. Yes! Ang lande. Kilig tut. So, speaking of this, nasa love life na tayo. Yes. Before natin puntahan si Banina. Patay tayo dyan. Guys, tulog muna ako, ha? Tulog muna ako, guys. Inaantok mga ako, exes muna. Ay! Patay tayo dyan. Banina, wag ka muna manood. Medyo, hindi, pero I'm sure alam niya na rin to. Alam niyo na to, syempre. Pero pag narinig niya, medyo nagpapanting. Medyo kumukulo yung dugo. Ganon. Mga ex ko. Mga ilan ba muna? Ilan muna? Di konti ng ex 25 ko. din. Ex-kalandian, mga madami. Okay. Pero yung ex talaga na ma-consider ko, siguro mga 3 lang. Oh, wow. 3 lang talaga. Oh. Tapos, ang mga saglit lang yun. So, yung muna, anong nangyari? Ganito nakakatawa. Kasi yung una ko, parang 1 buwan lang ata ako. Ganun. Natatawa sila. Nag-judge na ako dito. Ilang taon ka nun? Bata pa ako nun. Oh, 7 years old? School. Ay, hindi naman. High school naman ako nun. High school ako noon, medyo lumalandi pa ako, yan. Parang 1 month lang kasi ito yung mga era na gusto mo may kadikit, ganyan. Okay. Yan. Tapos parang di rin ako masyado nag-enjoy kasi nga parang bantay ako dun sa amin kasi nga nandun mami ko, mga tita ko. So di ako masyado makalandi. Sabi ko, ay malas. Hindi kaya maituloy-tuloy. Ay lugi. Sabi ko. So, hindi ko kinaya. Nung 4th year high school ako, nagkaroon din ako ng... mayroon pa pala, pangalawa. Ayun, parang nung... elementary pala yun. Nandi ko, grabe. Hindi niya na maalala. Elementary ako noon. Tapos pangalawa ng high school ako. Okay. Para mga 3 months lang. Yun yung high school, 3 months. Or 2 months, ayan. Tapos, nung pag-graduate na ako, nung high school ako, nagkaroon din ako ng jowa. Siguro mga... Parang yung 3, hindi na 5 na. Nadadagdagan na. Yun yung parang pinakamatagal ko na. Parang mga 4 or 5 months. Matagal na yun. Yun na yung pinakamatagal ko. Pero imagine, di ba? Umabot kami ni Banina 5 years ngayon. So, 4 months lang kami nung pinaka-last ko na ex. Or 5 months. Natatandaan ko noon, sobrang, choosy ko. Wow. Di pa kasi ako nun, yun kasi nung high school ako, hindi pa ako mulat sa mundo nun. So, parang nalaman ko na nag-vape or nag-yosi yung ex ko, sabi ko, nakipaghiwalay ako. Ayoko kasi ng ganun, no. Tapos nalaman ko, di nakipaghiwalay ako. Tapos, yun na. Parang... Single ka na nun after, Oo. Tapos? Single na ako nun. Hanggang sa dumating si Baninay. Ayan. Tapos, di ba Siyempre, single era, Master Hokage. Yun, ang tagal nun. Ang dami kong nakalandian. Doon ako natuto sa buhay. Yung mga pick-up lines natin. Akala mo ang lalim nung natutunan eh. Yung pala mga kalokohan. Mga kalokohan natin sa buhay. Doon ako natuto lumandi. Ayan, nung college ako. Tapos, alam niyo yun, yung wag ka na muna magjowa kasi mas masarap lumandi. Enjoying the single life, ganyan. Sabi nila, so na-enjoy ko yun, yung college life ko na yun. Wala akong jowa. Pero madami akong kalandian. Yung mga pupunta ako sa mga park, ganyan. Tapos, so yung... Na-experience niyo, ikaw ba na-experience mo yun? Sa park? Parang hindi masyado sa park. Ano ba nasa isip mo? Hindi, lang naman, yung date lang, ganyan. Holding hands while walking, ganyan. Depende pag wala nakatingin. May pakis na gano'n. May pakis. Minsan napapadasal. Uy! I mean, dasal na, pray tayo. Nagsisimba kami. Wow. Sa park? Parang hindi tugma yung kwento. Hindi.
Ang sakit Hindi. ng pangako. Ano ba yan? Hindi, nagpupunta kami sa simbahan after sa park. Okay. Siyempre, sorry tayo kay Lord. May kasalanan pala yun. Oo, siyempre, kailangan sorry kay Lord. Ayan. Oo. Pero yun naman, wala na ako naging jowa nun. Meron lang akong nakalandian, yung mga ganyan. Medyo malandi ako nun. Pinagsisisihan ko kasi na-experience ko din na na lumandi ako ng 2 babae. Sabay? Ganyan. Oo, sabay. Oo. Tapos nagulat ako, nagsama kami sa sa school activity. Nagkomprontohan sila. Anong komprontahan Oo. sila? Mga ganyan. Tapos, nag-away. Ang ending, ganun. wala akong naging jowa. Sila yung Oo, kasi join force. nag-away Oo. sila yun. Inaway nila ako. So, Okay. natuto na ako Deserve. nun. Deserve. Natuto na ako nun na bata pa kasi nga ako nun. Oo. Parang exploring pa lang ako nun. Parang andali pa lang banggitin yung salitang mahal kita, ganyan. Parang I love you, sige. Parang Tayo, labas sa ligawan ilong. kita, ganun. labas sa ilong. Uy, meron pa dito, I love you din, ganyan, lalandi ka din. Pero natuto ako nun. Tapos, not until na nung parang ayoko nang may experience na parang ganun nga. Nagsawa ka na rin. Nagsawa na ako. Nakakapagod din. Oo, ganun. nakakapagod din lumandi. Oo. Di ba? Parang, sige, enjoy ako dito. Landi tayo, ganyan. Parang at some point, ma-feel mo din na parang nakakapagod pala lumandi. Oo. Gusto ko pala ng taong makakasama ko sa habang buhay, ganyan. Ganyan. Gusto ko pala ng taong, yung constant mo makakasama. Pagkakain Makikilala ka, mo ng oo. malalim, ganyan. Yun, so, naging lover boy era tayo. Ayan. So, yung kay Baninay, sa inyo, di ba, nag-start, parang before pa medyo nag-start dun sa prank call, di ba? Yes. Dun So, talaga. pakinggan naman natin yung perspective mo naman. Kasi narinig natin yung kay Baninay. Sa'yo naman. Actually, ganito yan. Hindi, totoo yun. Siguro kung ano yung nakwento ni Baninay. Nagkita kami kasi sa common friend. Ay, hindi. Party. Oo. Sorry. Nagkita kami sa isang party noon. Nagbablog na ako noon, nagbablog na din siya. Tapos, natatandaan ko, doon pa lang nauso yung Tinay, yung TJ, saka si Baninay. Kasi pinag-kiss ko sila sa party. Ikaw pa yung Ako pa yung nagpaki sa kanila. Hindi ko alam na magiging jowa ko pala siya. Imagine nyo yun, guys. Pinag-kiss ko sila sa party. Tapos, after 2 years, nag-meet kami kasi sa common friend namin. Tapos, nung nag-meet kami, ayan na, parang sabi ko, uy, natatandaan mo, nagkita na tayo sa ako yung nagpaki sa inyo ni TJ, ganyan. Sabi, oo, ganyan. E di, nag-uusap na kami, parang common friend na. Parang pumunta kami sa Batangas sa bahay niya agad. Tapos sabi niya yung may mirror, ganyan. Tapos, kotse. sinama lang ako. Tapos, nagulat ako, sabi ko kasi chill lang ako. Sama lang ako, hindi kami close. Ang ganda ng kanta, pauwi na ako. Yun yung kanta, miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Di party kami ganyan sa sasakyan. Tapos napapatingin ako sa side mirror. Nagugulat ako, natingin siya sa side mirror. Nagkakatinginan kami. Sabi ko, ay, medyo Wait, delikado to. Ganyan, parang may spark, ganyan. Sabi, enjoy lang. Parang sabi ko, sige, masaya lang, tropa, ganyan. Pero parang nung nakikita ko siya sa side mirror, may na-feel ako na parang may something. Parang, na-feel ko din na parang napapatingin siya, iba tingin niya sabi. Tapos nung nasa bahay niya na kami, di nandun kami. Nakwento niya ba to? Nakwento niya? Ay, yung bahay, ewan ko. Pumunta na kami sa bahay niya, nasa Batangas na kami. Oo. Di parang nagiging close na. Sabi niya, group hug. Nakwento niya tayo, hindi. Parang Hindi niya nakwento to. Ito ang detalye na kailangan niyo malaman. Sabi niya, group hug, ganyan, group hug kami. Ako yung katabi niya, di napayakap ako sa kanya. Sabi niya, uy, ano yun, may matigas. Ay, hindi niya nakwento to. Sure yun. Maalala ko to kung nakwento niya. Oh my God! Sabi niya, uy, ano yun, may matigas? Hindi pa namin ito nakwento sa iba. Ayan, uy, ano yun, may matigas? Sabi ko, ha? Ano yung cellphone ko yun? Anong iniisip mo? Sabi niya, hindi yung cellphone eh. Sabi niya, hindi yung cellphone. Sabi ko, cellphone yun, sure ako. Sabi ko, ikaw inaano mo ako Gusto niya yun. Inaano mo ako pinipilit mong cellphone yun Ay, pinipilit mong iba yun Sabi ko, cellphone yun. Di siya, nag-enjoy, group hug. Ulit pa. Umulit. Nagpangalawa. Tapos simula nun, parang umuwi na kami.
nagkaka-chat na kami. Ayun. E di, nagkakamustahan na. Tapos nagulat ako, hindi kami sobrang close. Parang, tumawag siya sa akin. Kasi hindi naman kami nagko-content together eh. So, pero parang text or chat nagchat na kami. kayo. Parang, kamusta? Ganyan lang. Parang, hindi pa malalim, ganyan. Pero alam mong may something na parang... Kasi sa tinginan kasi pa lang. nagchat siya eh. Parang, nagchat kami together. Parang, kung hindi tropa to, di may something to. Tapos, nag-prank call siya, sabi niya, gusto kita, ganyan. Eh ako, as malandi. So sabi ko, gusto din kita. Ganon. Pero ako, hindi pa talaga? Hindi pa talaga. Kasi sabi ko, malakas trip mo sige, pagbibigyan kita. Hindi pwedeng ako yung matalo dito. Ay, parang iba yung perspective talaga. Sabi niya, ikaw daw nagsimula tumingin, tapos ikaw... Hindi, ayun. Sabi niya, gusto kita. Eh di sabi ko, sige, gusto din kita. Tapos parang nagulat siya sa sagot ko. Hindi niya in-expect siguro. Ay, kumasa. kumasa si Master. Ganyan. E di ako, napasagot ako nung gusto din kita. Tapos parang natawa din naman ako. After nun, nung kinagabihan, hindi niya din ito nakwento, di ba? Ano yan? Nung kinagabihan, nag-chat na siya. Ayan, sabi niya, kamusta? Sabi niya, so gusto mo ako? Gumaganyan na siya. Sabi ko, patay tayo dyan, dumalandi. Tapos, na siya, nagiging demanding na to, sabi ko. Sabi niya, send ka naman picture. Send ka picture. May ganon. Sabi ko, ba't ako magsisend? Sabi ko, sige, nag-send ako, parang all picture ko, ganyan. Sabi niya, gusto ko yung ngayon. Sabi niya, demanding. Sabi ko, sige, edi nag-send ako. Sabi ko, hangout soon, ganyan. Hanggang sa araw-araw na kami nagkakausap. Parang nasa ibang bansa siya nun eh. So, nag-work siya doon. Nag-work siya doon, parang host siya. Sabi ko, ay, iba na to, parang landian na to. Sabi ko ganun. Medyo seryoso landian medyo seryoso na. Sabi ko, sige, try ko. Kasi tagal kong di na in love eh. Tapos parang doon ako na in love ulit ako, ganyan. Parang nagulat ako, shit, ganito pala ma-in love. Ganito pala kasaya. Ito yung hinahanap ko na dapat may kausap ka lagi. Tapos yun, hanggang sa ang layo niya, pinuntahan ko siya sa Indonesia. Sabi ko, sige, puntahan kita. Pero hindi pa kita nililigawan. Gusto ko kasi personal kita liligawan. Tapos makilala siya. Oo, makilala siya. So, nagpunta ako dun sa Indonesia. Dun ko siya kinilala. Tapos, niligawan ko na siya. Sabi ko, nililigawan na kita. Tapos, umuwi kami ng Pilipinas. Kasama niya ako. Tapos, pinakalala niya ako sa mga stepmom niya, ganyan. Tapos, kasi patay na yung mga magulang niya. Tapos, mga kapatid niya. Hindi kami nagva-vlog nun kasi ayaw namin. Kasi pareho kaming may love team pa nun. May iba kaming love team nun. May love team siya, may love team ako nun sa vlog ko. Tinapos muna namin yun, yung love team na yun. Tapos, nag-jowa muna kami. Sinagot niya ako, ito yun, natatandaan ko. Nasa swimming pool kami, outing ng family niya. Nakwento niya to. Tapos, sabi niya, buhat ko siya sa swimming pool, ganyan. Sabi niya, sinasagot na kita. Sabi niya. Nang walang tanong. Nang walang tanong. Sabi ko, ha? Ano? Sabi ko, anong topic natin? Sabi niya, sinasagot na kita kasi ayaw ko pupunta na nga ulit siya ng Indonesia eh. Ayaw niya nang umalis ng Indonesia na hindi pa kami. Kasi nga baka daw maudlot, baka daw mawala pa yung, baka daw ma-in love pa ako sa iba, ganyan, or siya din, ganyan. So, sinagot niya na ako. Sabi ko, edi masaya ako kasi syempre, hindi ako nagtatanong, di ba? May pagkukusa, yun ang gusto ko. Hindi na ako, pero hindi niligawan ko siya. So, 1 month kaming ganun. Parang, sinasamahan ko siya sa lahat ng lakad niya. Hanggang Tsaka ikaw pa pumunta din sa Indonesia. Nagugulta ko, iba lengguwahe dun. Pero sige, sabi ko. Para sa pagmamahal, ganyan. E di yun, close friends lang yung mga story namin. Tsaka maganda rin, at least na-develop yung relationship nyo nang hindi sa social media. Kasi yun. mas nakilala niyo yung isa't isa din. Saka siguro kasi, in-enjoy muna namin yung moment na parang kami lang muna talaga. Tapos, hanggang sa 1 month na kami together, or 2 months, saka kami nag-vlog together, na parang first vlog, parang Hong Kong ata agad yun.
kasama. ano pa yun, si Will. Si Kuya Will, kasama niya. Tapos yun, nagsama kami. Parang inintroduce niya ako sa vlog niya. Tapos siya, inintroduce ko na sa vlog ko as parang jowa ko na agad. Ganun. So, sinukagi ko siya. Pero jowa na. So, yun na. Medyo, nung una, nahirapan kami kasi may mga bashers kami. Paano yung nag-experience nyo nun? From both side na lab team. Meron kaming mga supporters. Siyempre, pag nag-invest ka dun sa lab team na yun, dun kami nahirapan kasi nababash siya sa lab team ko. Nababash ako sa lab team niya. Parang, tapos, to the point na parang, ang tingin ng tao, love team lang kami. Hindi talaga kami totoo sa totoong buhay. Nahirapan kami kasi kahit mga friends niya, hindi naniniwala na kami. Naakala nagko-content lang kami together. Kasi parang yung content niyo, mga nakikipaglandian, ganyan. Ang dami kasing babaeng dumaan sa content ko. Siya, ang daming lalaking nagdaan sa content niya na parang love team lang. So, nung kami na may jowa na talaga, nahirapan yung tao. Pero, nung tumagal kami, siguro mga 1 year pa bago natanggap. Ang tagal! 1 year pa bago naniwala yung mga tao na, sila legit pa, pala to. Legit pala talaga, sila ganyan. Kasi, nung time na yun, nung mga 1 year kami, nagkikiss na kami sa on-cam, ganyan. So, sige, totoo gulat pala. na sila. So, ayun na, sige. Pero sa amin naman, wala naman kami kailangan patunayan. Basta kung ano naman yung sa inyo eh. Enjoy lang kami. Kailangan ba pakita pa namin yung... like, kailangan, paano ba ipoprove yung diba? ano? Tapos yun, talagang naghaharutan lang kami kung nag-enjoy kami sa buhay namin. Nung first year namin together, chill lang. Hanggang sa nung second year, nagkaroon ng problema. Yun, dun, yung second year namin. Parang yung growth nyo. Tapos dun din kami kasi nag-try parang mag-live-in. Dun namin mas nakilala isa't isa. So, nahirapan din kami kasi parang syempre yung mga kaibahan namin sa isa't isa, doon namin na... Lumabas na, syempre pag magka-live-in, doon na lahat. doon kami parang, sure ba ako, ganyan? Sure ba kami together? Kasi, minsan, hindi kami nagiging okay, ganyan. Tapos, nung third year namin, parang malala yun. Yun yung ata yung parang mga malalang hiwalayan. Yun ata yung nag-public kami nang naghiwalay kami. Kasi wala na talaga, tapos na kami. To the point na parang pagod na kami nun eh. Dami nangyari nun. Hindi ko na maalala yung pinaka-away namin, pero naghiwalay kami. Natatandaan ko pa nun, grabe na experience ko din. Siya din, for sure. Ito yung pinaka-malalang nagawa ko sa pag-ibig. Parang hindi niya rin nakwento to. Natatandaan ko, naulan nun, tapos, naka-separate kasi kami ng bahay nun eh. Parang nag-separate na uli siya ng bahay. Ganun na kalala. Ganun level na. Ako, ayoko maghiwalay kami. Tapos, siya nakipaghiwalay na. Ako, ayoko. Tapos, naulan nun, sa sobrang pagmamadali ko, kasi sinabihan ako ng kaibigan ko, alis sila. Alis na si Baninay. Gusto ko siya makausap. Ayoko kasi nung aalis siya nang hindi kami okay, or hiwalay na lang ng parang basta-basta na lang. Nagmotor ako. Kahit di ako talaga masyado nagmamotor. Para lang mabilis. Very teleserye. Nagmotor ako, naulan nun. Tapos, nung pagkapasok ko sa village, paalis na yung sasakyan. So, nilapag ko yung motor. Tapos, ginanyan ko yung sasakyan. Sabi ko, baba ka naman, please. Please, baba ka, ganyan. Usap tayo. Naiyak na ako nun. Tapos, hindi niya ako binabaan. Tapos, masakit pa nun sa part ko kasi mga kaibigan ko yung kasama niya. Nakilala niya lang dahil sa akin. Pero alam ko naman na pinoprotect lang din nila si Baninay. 50-50 ba? Kumbaga parang kailangan din nilang pumanig kung... Kilala kayo pareho Yun. So, sabi ko, please mag-usap tayo. Tapos ang lakas ng ulan, bumuhos ulan. Pang movie lang talaga yung eksena. Ganun talaga. Alam nyo, ang na-experience ko, umaandar yung sasakyan. Tapos nagmamakaawa ako. Na-experience ko yun, guys. Ganun. Kaya kung sa mga nagtatanong kung talaga bang, kung gaano kalalim pagmamahala namin, ganun kalalim. To the point na na-experience ko din magmakaawa. Siya din. Pero siya kasi yung klase ng tao na parang, nakikipag-usap siya kapag kalmado na. So, nung time na yun, pinipilit ko kasi hindi siya kalmado. Pero ako, sabi ko, ayoko maghiwalay tayo, please lang, ganyan.
nagmamakaawa Parang ako. Ang layo sunshine, daming sun, ganyan. ang layo nung inandar nung nung Kotse, nung talaga. kotse. Talagang naulan pa nun. Alam mo yung mga sa movie Parang na, kailangan i-reenact yung scene na yan. ganun. Talagang, tapos sabi ko, wala na to. Tapos nung sa dulong part na talagang naiyak na ako, iniwan niya yung kotse. Tapos nagulat ako, tumigil yung kotse. May Totoo, tumigil yung kotse. Tapos bumaba siya. Sabi niya, ano ba gusto mo? Ganyan. Sabi ko, gusto ko lang mag-usap lang tayo. Ganun. Sige, kung iiwan mo ako, iiwan mo ako. Pero gusto ko mag-usap tayo, maghiwalay tayo ng maayos. Ganun. Tapos nag-usap kami. Habang umuulan. Hindi, pumasok After na kami sa bahay. Tapos yung nag-usap naman kami, parang ang ending, hiwalayan nga. Oo. Tapos after naman nun, nagkabalikan din naman kami. Kasi after nga, ilang months. doon mo ma-realize na parang kahit wala na kayo, parang nakipaghiwalay ka na, pag hindi mo pala talaga kaya mawala yung isang tao, babalik ka pa rin doon. As long as walang cheating, walang grabing Oo. Yung kaya nyo pa rin ma-fix together. Kasi yun lang naman yung ayaw namin yung talagang parang mga cheating ganyan na parang hindi na yun ma-fix talaga pag may nangyaring ganun. So, nung nag-break kami, naging okay pa rin naman kami. Kasi hindi lang pagkakaunawaan, ganyan. Tapos nag-grow din kayo as individuals and together after. Simula nun, nagkaroon kami ng personal space pa rin. Parang kailangan pala may personal space pa rin kami, may me time pa rin. Kasi yun yung na-realize ko na kapag live-in kayo na magjowa, kasi parang 2 or 3 years na kami nun na live-in, na importante din pala na may sarili ka pa ring mundo. Hindi lahat ng bagay sa kanya umiikot. Kasi kailangan mo din maging masaya on your own para mapasaya mo siya ng sobra-sobra. Kasi parang pag masyado kayong together na parang magkasama sa lahat ng bagay, parang mas prone sa away, sa lahat ng... Tsaka parang hindi ka makakahinga, gano'n. Oo, yun. Kasi parang yung work nyo din, similar din. Yun pa. Yung Tas work din namin, pareho. Oo. Live-in. Tapos, dun lang namin na-realize na kailangan pala namin ng personal space. Yung me time na kikitain ko yung friends ko without her, siya kikitain niya yung friends niya without me. Kailangan pala ng ganung moment, yung mapagkakwentuhan ko yung mga bagay na nafe-feel ko na hindi niya alam. Kasi parang yun din yung nagpatatag din sa amin. Nagkaroon kami ng me time na parang importante din pala sa relationship na meron kayong araw na mamimiss niyo yung isa't isa. Oo. So, meron kaming araw na trabaho kami, magkaiba kaming galaw, may mga errands kami. Halimbawa ako, dati kasi kahit mag-grocery or kahit papagupit lang ako, kasama yan. Siya din, kasama din ako sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Ngayon, nagkakaroon kami ng me time. So, pag nagkikita kami, namimiss namin yung isa't isa. Kwento ka naman, kamusta ka, ganyan. Oo, at least mas nag-grow nga din kayo. Kahit separately, pero together pa din, ganyan. Tapos, yun din, ngayon din, parang nagkaroon kami ng separate na mundo kasi nga ako nag-GMA ako. Meron akong mga bagong tao sa buhay ko. Siya din, meron din siyang mga friends, ganyan. So, nagkakaroon kami ng time na parang magkaroon kami ng space na parang maging masaya para sa sarili namin. Tapos, pag nagkikita kami, masaya lang yung energy. Parang yung energy namin, alam mo ba, ganito, ganyan. O, kami na din yung nagchichismisan, ganyan. Oo, at least meron ng bagong kwento. Oo. Kasi kung lagi kayo magkasama, ano pa pagkukwentuhan nyo? Yun. So, parang nag-aaway na lang kami pag lagi kami magkasama. So, ngayon naman, masaya kami kasi may space kami na hinahanap namin before. Pero, at some point, yun din naman yung minsan nagiging hindi namin pagkakaunawaan. Nagiging too much. Oo. Kasi minsan nagkakaroon na kami ng parang, sino yan, ganyan. Okay. Lalo na sa GMA. Oh no! Ayoko ng issue. Pero yun naman, syempre, ina-assure ko naman siya na wala naman. Mga kaibigan ko lang, ganyan. Naniniwala naman siya. So, minsan kasi syempre, nasanay kami sa idea na ganito dapat yung mundo namin. Isa lang. Pero ngayon,
natuto kami na meron na kaming personal na ginagawa na magkahiwalay. Tapos, yun pala yung totoong mundo. Dapat pala may iba pa rin kaming ginagawa. So, nakatulong siya sa relationship namin. So, ngayon na doon pa rin kayo. At least nga, natututo pa rin sa mga nangyayari, ganyan. So, hindi pa tapos. I mean, like, di ba, magsi 6 years kayo ngayon. Yes. So, Akalain mo yun, grabe naman. Ang dami nyo ng pinagdaanan. So, good luck sa mga, mangyayari in life. Sabi nga nila, di ba, parang magsi 6 years na kami. 6 to 7 years, yun yung pinaka... 7-year itch, ganyan. Oo. Good luck. Sana, makalagpas kami dun sa, na yun. Kasi yung 5-year na... Mahirap din daw yun. Yun yung sabi nila, may pagdadaan. Actually, yun yung isa din sa pinakamahirap namin. Nung nag-guess nga siya dito, sabi niya, hindi kayo okay. So, sabi ko, maging okay din. Tapos ngayon, okay na kayo ngayon. Yes, okay naman kami ngayon. Sana magtuloy-tuloy. Lagi naman ganun eh. Kasi pag hindi okay, syempre intindihin mo pa rin. Parang, ang dali lang bumitaw pag di mo mahal eh. Yun nga, parang you have to go through the ups and downs together. Parang willing ka bang pagdaanan yun ng magkasama? Alam mo ba, kasi nung after diba ng podcast, nag-chismisan pa kami sa Starbucks ng mga 5 oras. So like, napagkwentuhan na namin yung buong buhay namin. Kaya pala alam mo yung buhay ko. Alam ko na lahat. Kaya pala. Pakiano nga po si Balina. So may ganon. Alam mo pala. Kaya parang nag-a-ask din siya kasi ng advice, ganyan. So, ayun. Kaya good luck. As in, I'm rooting for you guys. So, sana. Siyempre ako naman wala nang ibang nakikita. Siya na yun. Ayoko lang pangunahan. Pero, yung plans nyo din naman. Saka yung, siyempre, to settle din. Sana soon, ayan, makapag-settle kami. Kasi siyempre, pinangarap ko na din magkaroon ng pamilya kasama siya. So, sana ganun din siya, di ba? Oo ganun naman. din daw siya, oo. Diba? At kapag hindi, break na to. Di ba yun? So, di ba, hindi ka na makikipagrelasyon kung di mo nakikita yung jowa mo na magkakaanak kayo, ganyan. Tsaka ganito na rin katagal. Ganito na kami katagal. So, pero yun ngayon nakakatakot eh, kasi pag matagal na kayo, tapos... yung lahat ng effort. Tapos, lagi kami nakakita ng mga 6 years na relasyon, naghiwalay, after 3 months, kinasal. Oh my God! Pero, hindi natin hayaang mangyari yan. Siyempre, kailangan naming ikasal. Stay strong. Lord! Please! Ikaw na bahala, Lord. So, tingnan natin ang mga susunod na kabanata in everyone's life. Pero, ikaw ba? Para kanino ka bumabangon at patuloy na nangangarap? Ayan. Siguro bumabangon ako kasi gusto ko ng iced coffee. Seryoso, pero joke lang. Siguro para sa pamilya ko, sa mami ko, kasi wala na yung papa ko. So gusto kong maging matatag para sa papa ko na kaya ko support mami ko. Kasi matanda na mami ko eh. More than 60 plus na siya. Tapos sa family ko, gustong-gusto ko kasing mapasaya sila. Sobrang family-oriented ako. Tapos kay Baninay din, syempre, matik na yan. Para sa kanya, bumabangon ako. Lahat gagawin. Lahat magiging sunod-sunuran. Yes, madam. Yan, mabangon ka, syempre. Siya pala ang master. Siya talaga ang totoong master. And para sa kanila, kasi sila talaga yung reason. Gusto kong umangat sa buhay, gusto kong maging successful. Hindi para ma-achieve yung mga bagay-bagay. Gusto ko sila maging proud sa akin. Gusto ko mabigay lahat ng mga gusto nila, yung mga... Lalo na yung mami ko kasi matanda na nga siya. So, ayun, yung mami ko, sobrang love ko yun. Kasi nga, mama's boy ako. Pero hindi naman na ngayon. Baninas boy na. Baninas boy. Nung nag-college ako, dun talaga ako medyo na hindi na naging mama's boy. Tapos yun. Pero ngayon, di ba, nakatira kayo, malapit sa family. Yes. Malapit sa mami ko. Si Baninay, ayan, sabi niya kasi, tira na ako sa Cavite. Una, hiwalay siya. Tapos, nung nagsama na din kami, bumili kami ng bahay together. Tapos, malapit lang sa family ko. Kasi, convenient, ganyan. Saka wala din siyang family dito sa Manila. So, sabi ko dito na lang tayo para malapit.
Tas siya sa Batangas yung family niya. So, ang layo. Mm. Pero nauwi pa rin naman kami doon minsan-minsan. Kasi doon din yung Oo, resort doon din niya yung, na yun. doon din. Na-impluwensyahan niya ako, doon ako. Oo. Actually, yung So, lupa both. na yun, binibenta ng kamag-anak niya sa akin. So, nabili ko lang yun. Doon okay. ako na-impluwensyahan. So, ayun. So, at least parang both sides, Oo, nakakapunta kayo sa Oo, families yun. niyo. Pag may time naman, talagang tinatry namin, magkaroon pa rin ng time. Pero syempre, lately, sobrang busy. Oo. Pero yun, masaya ako kasi yung family ko, sobrang supportive nila sa akin. Lalo na ngayon na nag-GMA ako, grabe sila to support talagang. Lalo na yung mami ko, yan. Sobrang masaya ako kapag nakikita ko siyang masaya. Parang parang mas gusto ko mas masaya sila kaysa sa akin. Oo. Kasi syempre, parang sila talaga yung lakas ko. Pag mahina sila, mahina ako. Yung kapatid mo, ilan yung kapatid mo nga? Kapatid ko, 3. Oh. Yung isa, sister ko, panganay. Tapos pangalawa, lalaki. Pangatlo, lalaki. Ako bunso. Bunso ako. Kaya bunso din si Baninay. Oo. Kaya nagka-clash yung ugali namin. Pero kayong spoiled, tapos nagsama kayo, Oo, ganyan. yun. So, ayun. Medyo, pero okay naman kasi parang nagkakaunawaan din kami. Naintindihan nyo din. Naintindihan namin. Saka siguro lumaki din kami na parang at may takot sa magulang. Kung nung bata ako, wala akong takot sa mga kapatid ko, may takot ako sa magulang ko, ayun. So, ayun, pareho kaming family-oriented. Yun yung talagang... Maganda din, oo. Talagang nag-connect kami kasi pareho kaming mapagmahal sa pamilya. Gusto namin mapasaya pareho yung pamilya namin. Oo. So, yun. And then yung sa dad mo nga, diba? Ang nangyari pa during COVID pa. Oo, yun. So, dapat magta-travel kayo. Oo, yun. First time pa yun. Yes, oo. Grabe. Ayan, naalala ko tuloy, medyo naging malungkot ako. Totoo, kasi first time namin mag-travel together, dapat yung mami ko, saka papa ko. Tapos kasama si Baninay. Thailand dapat yun. Pupunta dapat kami ng Thailand. Tapos parang magta-try country kami nun eh. Singapore, ganyan. Singapore at Thailand. So, yun yung pupuntahan namin. Tapos, nakabook na kami. Tapos hanggang sa nagka-COVID. Tapos yung papa ko, yun nga, nagkaroon siya ng pneumonia. Tapos nagka-COVID siya. Tapos namatay siya. Tapos may heart problem na din siya nun before. Gano'ng katagal Before pa yun before na? Parang gano'n niya nakatagal. Siguro naoperahan yung papa ko. Mga bago magka-COVID. So, yung isang ugat sa puso niya nagkabara. Parang ginamot. So, nung nagka-COVID siya, mahina na yung puso niya din, syempre. Tapos, lately, nagkaroon din yung mami ko nun. Na-operahan din siya, same. So, yung trauma nung namatay yung papa ko, bumabalik. Kasi, nung namatay yung papa ko, kaming dalawa lang ni Banine kasi bawal lahat lumabas. Ako yung nagpresenta na ako na lang maghahatid sa ospital kasi lahat ng kapatid ko mahina eh. Mahina sila, hindi nila kaya. Yung mga ate ko, ganyan, naiyak lang sila kasi nga hirap na yung papa ko. Tapos may dextrose na. Tapos ako, sabi ko, sige ako na lang magpupunta ng ospital. So, dinala namin sa ospital kasi nagpa-reserve na kami. Tinanong na kami, sinabihan na kami na ganito magagastos, malaki. So, sabi ko, sige, maghanda utang na lahat, mapagamot lang, wag lang mamatay yung papa ko. Eh di kami, pupunta na kami doon. Tapos si Baninay lang yung kasama ko. Kaya sobrang thankful ako kay Baninay. As in, parang siya yung nagiging lakas ko every time na mahina ako. Kung yung family ko nakakakuha ng lakas sa akin, ako nakakuha ko ng lakas kay Baninay. Pag malungkot ako, pag mahina ako. Nung papunta na kami ng ospital, nasa ospital na kami, nung nandun na kami, sabi namin, ito po reservation. Sinabi, wala pong reservation, ganyan. Hanggang sa nagmamakaawan ako kasi yung papa ko nga naghihingalo na. So nakita ko yung papa ko na naghihingalo. So, grabe na witness mo yun, no? Nasa kotse kami na parang nagmamakaawan na ako sa si Banini nagmamakaawan na sa mga nurse. Sabi, please, ganyan, may reservation kami, ipasok nyo na. Hanggang sa yung papa ko namatay na nawalan ng hininga sa dyan ko mismo. So, first time ko nun,
talagang trauma ako. Sabi ko pa kay Baninay, love, mamouth-to-mouth ko ba? Gusto ko pang mabuhay si Papa, ganyan. Sobrang lungkot ko. As in, sobrang lungkot talaga nung moment na yun. Parang, bukod pa dun na trauma din ako kasi nga, first time ko makita ng namatay sa harapan ko, parang nakita ko siya, tas papa ko pa. Tas, nung time na yun, hindi kami tinanggap ng ospital. So, sige, sabi ko, hinayaan ko na lang kasi sobrang lala ng COVID nun eh. Hindi ako nagalit sa ospital na Parang yun. sobrang aligaga lahat. Oo. Pero nung tinawagan ko na yung family ko, sobrang lungkot nila. Pumunta na lang sila dun sa ospital. Sobrang down. First time ko nun mawala ng pamilya. Kasi sobrang family-oriented ako. Close ko sa family ko. Tapos, lagi kami nagbabanding every week. Minsan, thrice a week, ganun. Lagi kami nalabas. Naputulan ng sanga yung pamilya ko. So, talagang malungkot yun para sa family ko. Alam ko yun. Tapos, nung time na yun, nung pag-uwi namin, inan na yung papa ko, kinremate. Kasi nga, COVID daw, kahit hindi naman na-check kung COVID talaga. E di, ayun, kinremate yung papa ko, nasa bahay na kami. After mga 3 days, tumawag yung ospital, sabi, ipapaano nyo pa po ba? Ipapagamot nyo pa po ba yung si sir, ganyan. Tapos, sabi namin, patay na yung ganyan. Doon na kami nagalit kasi nga, meron palang miscommunication dun sa parang sa office nila, ganyan. So, siguro, nagdadalawang isip ako na parang, kung nadala kaya napasok sa hospital yung papa ko, nandito pa kaya siya. Pero, hindi na rin ako nagalit sa hospital na nag-post nga ako nun, walang mentioning ng kahit anong pangalan ng hospital kasi ayoko maapektuhan na din sila. Kahit yung nurse, kahit kung sino man. Pero pinalaya ko na lang yung nararamdaman ko na, hinayaan ko na lang. So, hinayaan na lang namin, parang nagburol na lang kami, ganyan. Yung papa ko, sobrang sakit nun. Tapos, yung mami ko, kasi matanda na nga, parang yun parang hindi ko na lang hinayaan na manaig yung galit sa puso ko. Kasi, pag yun yung nafe-feel ko, parang lalo ako nahihirapan. Tsaka hindi naman yun mababalik. Yun din. Mo. Hindi rin mababalik yung papa ko. So, hinayaan ko na lang. Sabi ko, baka ito talaga yung plano ni God. Ito talaga yung time ng papa ko. Doon ko lang na-realize na unti-unti ko natatanggap nung mga after a year na. Doon talaga ako parang sabi ko, baka ito talaga yung plano ni God. Baka hanggang doon lang talaga. Tapos, nagkasakit ulit yung mami ko. Same nga nung sa papa ko na angioplasty, parang 50-50 mami ko nun. Ako na naman ulit yung nagdala sa ospital ng mami ko. Tapos sa ospital, na-accommodate naman siya. Pero sabi na sa akin ng doktor, parang mahirap na daw kasi yung puso niya, na lang, parang konti na lang bibigay na ganun. Buti na lang, luckily, merong nahanap na isang ospital pa na napuntahan namin. So, nagamot naman yung mami ko. So, lahat ng trauma bumabalik. Yung time, parehong-pareho pa yung Nung time na yun, isa lang din pwedeng sumama sa mami ko sa ospital kasi nga COVID pa rin yun eh. Parang 1 year after? 1 year after or less than a year. Parang bumabalik lahat tapos ako lang yung sumama sa ospital sa mami ko. Ako yung nagbabantay. Nakatitig lang ako sa mami ko. Sabi ko, Lord, kung makukuha na yung mami ko, i-ready ko na yung sarili ko, Lord, gumaganyan na ako. Talaga nag-ready na ako kasi sabi ko, Lord, ito ba pangalawang beses? Ganyan. Kasi parang nung di ako hawak ko sanay. yung tatay ko. Talagang parang sabi ko, Lord, ito ba yung yung kung mag-ready na ako, parang gusto ko nang lakasan loob ko. Kasi yung family ko, hinang-hina na yung loob nila. Parang malungkot na sila. Pero sabi ko, hindi nila kaya. Imagine ako yung bunso, ako yung nasa ospital, ganung level. Walang kayang sumama sa ospital kasi nga, ayaw nilang ma-feel na nakikita yung mami kong ganun. So ako, nilakasan ko yung loob ko nun. So, talagang ako nag-alaga. Hanggang sa buti na lang, nagamot yung mami ko. Tapos ngayon, malakas naman siya. So, yun yung goal ko ngayon na mag-travel uli kami ng mami ko. Well, nagta-travel kami ng mga kung saan-saan naman. This coming November yan, plano ko mag-travel uli kami.
So, actually, pag nagbo-book ako ng travel, natatrauma ako. Kasi, sabi ko, Ang Lord, hirap sabi naman ko, ganyan. Lord, bigay mo naman sa akin to. Kasi nga, matanda na Matuloy, mami ko. sana Oo, matuloy, matuloy. ganyan. Kaya pag nagbo-book ako, either ayoko na ng matagal yung travel date. Gusto ko yung malapit na. Kasi, natatrauma talaga ako. Kasi, yun yung na-experience ko eh. So, kaya yun lang, parang ina-enjoy ko lang yung moment ko. Kaya sinasabi ko din sa mami ko na, matanda ka na, Mi, ganyan. Kailangan mag-enjoy ka na, huwag ka na masyado mag-work, ganyan. Travel na lang tayo. Saan kayo mga nakapunta na? Si mami, kami nakapunta, sinama ko siya sa Dubai, Singapore, ayan, Malaysia, Macau. Ang dami na. Madami na din. Talagang sinasama ko siya sa mga travel ko. Yan, Hong Kong, nasa Disneyland kami, pagod siya. Japan, ayan. Talagang yung paa niya, sabi niya, anak, pagod na ako. Sabi ko, Mi, deserve mo yan. O sige, pili ka. May experience mo yan habang buhay ka or nasa bahay ka lang. Gumagano ako sa kanya. Kahit pagod, okay lang kasi ang dami mong na-experience. Diba? Sabi niya. Tapos parang dun niya lang nasasabi pag nag-travel kami na, ang sarap pala mabuhay, ganyan. Parang masaya ako kasi na-experience niya. So, at least nakabawi as kay a mama's boy, di ba? Tapos, kasi nga, hindi na ako makabawi kay papa ko eh. So, sa mami ko bumabawi ako. Tapos, ayan, si Baninay din, sobrang thankful ako sa kanya kasi sobrang love niya yung mami ko. To the point na, ang masama, sa sobrang close nila, sila yung nagchichismisan. Sila talaga yung minsan, anong usapan nyo? Tapos minsan nag-aaway kami, sinusumbong ako, ganyan. Ay, may ganun, may kakampi na. Sabi ko, ay, sige kayo na magnanay. Ayun, so masaya naman ako kasi ang hirap din makahanap ng partner na kung hindi okay sa mom mo. Kung hindi okay sa family mo. Sobrang okay kami both sides. So, talagang that's good. Pag kami na lang yung hindi okay, ayun na lang yun. Kayo na lang yung nag-aaway. Ayan, so talagang parang thankful ako kay God kasi kahit anong na-experience ko, nakayanan ko. Sa lahat ng, mukha siyang madali, pero ang hirap nung pinagdaanan ko nung mga time na yun kasi bukod sa pera, kailangan mo magastosan ng malaki nung COVID time. Nung COVID time, grabe nun. Halos nawalan din lahat ng trabaho yung family ko. Nagpo-provide din ako. Tapos, natutuwa ako kasi nakakatulong pa rin ako sa ibang tao na nangangailangan. So, ako, sabi ko, gusto ko lang din talaga na makabawi ako sa mga pamilya ko. Yun. So, yun, sila talaga yung rason kung bakit ako gumigising sa buhay ko. Ayan. So ngayon, ano pa yung mga goals mo nga? So yun yung for your family. What about like sa career mo? Sa career ko? Siguro, hindi ako masyadong vocal pagdating sa mga goal ko. Pero, siguro isa sa goal ko, yung magka-family din. Ayan. Tapos, kay Banina yan, magka-family kami. Gino-goal ko din yun. Tapos, isa din sa goal ko, ngayon, bago ako mag-family, gusto ko i-maximize yung pagko-content sa kapag showbiz, ayan, sa TV din. Kaya pumasok ako ng Sparkle GMA. Try ko din mag-TV, mag-showbiz. So sabi ko, now is the right time kasi patanda na ako ng patanda. Pag matanda na tayo, iba na to, patay na to. So sabi ko, try ko na tong showbiz ngayon kesa magsisi ako na kapag nagkasal na kami ni Baninay or mag-asawa na kami, tas hindi ko nagawa to. So, doon ako magsisisi. So, ngayon, goal ko, magkaroon ako ng mga TV project, and sana soon. Ayan. Hello, GMA. Yeah. Tsaka yung sa content mo nga din. Tuloy-tuloy. Actually, natutuwa ako sa GMA kasi talagang supportive sila. Saka pinaplano nila yung buhay ko na maayos. Ayan. Tsaka ina-align sa kung anong ginagawa mo rin ngayon. Saka binibigyan nila ako ng freedom to explore din. Ayan, kung gusto kong mag-acting, ayan, sige, pinag-acting na nila ako ngayon. Pinag-workshop. Tapos, kung anong gusto kong gawin sa buhay ko, ayan. Gusto ko din mag-try mag-comedy kasi parang trip ko din mag-comedy eh. Parang palasayahin kasi ako eh. Bukod sa malibog. May ganong side mo. Di ba? Ayan, parang naman ako. Gusto kong ilabas yung tunay kong ugali. Yung tunay kong pagkatao. Kasi ang nakikita lang sa akin sa online, lover boy, ayan, sa amin ni Baninay.
Tapos, nakikita nila yung parang pagka-Hokage ko. Ayan, yung kilig-kilig. Pero gusto ko ilabas yung tunay na ugali ko. Ayan. Ako kasi talagang pasaway ako, kengkoy, ganyan. So, gusto kong ilabas yun. Tapos yung talent ko din. Kasi, into art nga ako eh. So, gusto ko din ilabas yun pagdating sa acting, ganyan. So, Showcase pa yun. Oo. Kasi parang there's more, ayan. There's more to want daw, There's ganyan. more to want, ayan. Parang gusto ko naman ilabas yung side ko this year. Wow. Oh, yeah. So, yun yung goal ko. Tapos, bukod pa doon, gusto ko, dami kong goal. Oo, maganda yun. Hindi, goal ko din, mag-travel na mag-travel. Gusto With kong Baninay, mapagod, with family, yes. So, ganyan. gusto kong mag-travel with family, with Baninay, and solo travel. Oo. Gusto ko din. Kasi nagsusolo Alam mo, travel yun ako din in-advise ko kay Baninay. Sabi ko, Solo travel. oo, para makilala niya din yung self Oo. niya even more. Ayun, so, bago kami ikasal, gusto ko din mag-solo travel. Kasi gusto kong ma-experience yung mahirapan ba ako na walang... Talagang ikaw lang yung maanohan Kasi mo. lagi ako nagre-rely sa mga tao ng mga bagay-bagay. So, gusto kong matuto in life. Oo. Yun. And to parang connected din yung sa advice na anong gusto mong bigay na advice sa mga, ninjas na, yung mga natatakot mag-first move. Tapos, yung gusto talaga nilang, alam mo yun, i-pursue ang love talaga. So, anong ma-advise mo sa mga napanghihinaan ng loob mag-first move? Siguro lakasan lang ng loob. As someone who was shy before, di ba? Parang kung may magtitiwala sa'yo, hindi yan ibang tao, sarili nyo dapat muna. Kasi kung alam nyo naman na kaya nyo, or kung alam nyo na hindi nyo din kaya, try nyo pa rin, di ba? Kasi ako, hindi lang sa love life, yan eh. Parang natatry ko din, hindi lang din sa pagdidiskarte sa mga babae, ganyan. Siguro din, sa pag-diskarte din sa buhay, parang itry lang ng try, huwag kang matakot mag-fail. Kasi, yun yung ginawa ko eh, nung nag-vlog ako. Sabi ko, try ko to. Kung walang mangyari sa buhay ko, okay lang, tinry ko naman, at least, di ba? Pagdating din sa love life, ayan, tinry ko din sa amin ni Baninay. Kung hindi maging kami, okay, pero tinry ko. At least ngayon, tingnan mo, hindi ko malalaman na ito pala yung mundo ko, ito pala yung buhay ko. Ayan, so parang payo ko lang, huwag kayo panghinaan ng loob. Lalo na pag nakakarinig kayo ng mga sinasabi ng iba na hindi naman nila alam yung pinagdadaanan mo sa buhay. Kasi, at the end of the day, sarili mo yung may alam kung ano yung kakayahan mo. So, importante na magtiwala ka sa sarili mo. Kasi, di ba, kahit minsan family mo or friends mo, minsan panghihinaan sila ng loob sa kakayahan mo eh. Pero at the end of the day, ikaw yung lalaban. Wala kang ibang kakampi, sarili mo lang, di ba? Bukod sa partner mo na, syempre, kapartner mo na talaga yun. Pero yung lalaban at kikilos para sa sarili mo, ikaw talaga yun. Parang yung final decision, ikaw pa rin naman diba? eh. Oo. So, kung may gusto din kayo, edi... Go lang. Go lang. Kung hindi kayo gusto, aray. Ganun lang Pero yun. hindi mo malalaman yun diba? kung Pero, hindi mo gagawin. Kaya kung ako sa inyo, magda moves na kayo. Kasi, tingnan nyo kung si Baninay, hindi siya nag-ano. Ay, ba't si Baninay? Hindi niya tinawagan ako. Hindi ko, alam ko kasi na parang may something sa amin eh. At kung hindi ko din siya ginroup hug, di ba? Wala di ba? Edi, kanya-kanya lang tayo ng kwento eh. So, kung gusto niyo nang may isa kayong gusto na akala nyo imposible, malay nyo, di ba? Para sa inyo pala talaga para sa inyo pala talaga. Tapos, hindi lang sa mga babae or mga gusto nyo. Sa buhay din, di ba? Sa career, sa work. Sa career, hindi ko din in-expect na mag-GMA ako, di ba? Parang, pinangarap ko lang din to dati. So, hindi nyo alam kung ano yung nakalaan para sa inyo. Saka kung mag-fail ka, huwag ka malungkot kasi madami pang opportunity. Hindi mo pa kamatayan bukas. Madami pang araw, ganyan lagi. Marami pang mga pwedeng mangyari in life. So, kung ang payo ng iba, sulitin mo ang araw mo kasi nga bilang lang ang araw. Ako, hindi mo pa araw bukas. Ayan, madami pang time. So, gawin mo lahat.
huwag kang manghinayang. Ayan, very wise words from Master Hokage. Thank you so much. Thank you. For sharing about your life. So, Yes. ayan, good night na tayo sa ating dreamers and sa ninjas. Good night, guys. Sana nag-enjoy kayo. Bye, guys! Yay!